Kinikikilan lang daw ng asawa. Yan ang sagot ni COMELEC Chairman Andres Bautista sa alegasyon ng kanyang misis na may hidden wealth umano siya. Maaaring ma-impeach si Bautista kung mapatutunayang meron siyang itinatagong nakaw na yaman. There's 300 million in this bank. You can see, I think there are about 32 passbooks. At least I can stand tall and straight and say, you know what, I didn't do any of this stuff. I don't know what's gonna happen, but at least me and my kids, we didn't do any of this stuff. Halos may 1 bilyong piso umanong di maipaliwanag na yaman si COMELEC Chairman Andres Bautista. Yan ang isiniwalat ng kanyang misis na si Patricia Paz Bautista sa panayam sa kanya ng Philippine Daily Inquirer. November 2016 daw nang matuklasan ito ni Ginang Bautista. I found things that you see before you. I found passbooks. I found properties that I had never heard of but apparently belonged to Andy because they had his name. I found money. I found cash, gift wrapped. You know what? I'm getting scared because like I said, it hit a wall. And I'm holding this stuff. I don't know what it is. Nakipagpulong daw siya kay Pangulong Duterte sa palasyo at isinumbong ang nadiskubre umano niyang milyon-milyong pisong halaga ng domestic at foreign bank accounts. Kasama na riyan ang mga real estate property sa loob at labas ng bansa na nakapangalan daw sa kanyang mister at ilang kaanak nito. Pero sabi ni Patricia, wala raw mga ito sa 2016 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng asawa. August 1 na maghain si Patricia ng kanyang sinumpaang salaysay sa NBI. Itinanggi naman ni COMELEC Chairman Bautista ang mga paratang ng asawa. Posible raw na nag-ugat lang ito sa problema nila mag-asawa na sinubukan aniyang ayusin lalo na't bata pa ang kanilang mga anak. Baka raw binabahiran lang ito ng politika. Ever since nga 2013, talagang gusto na niyang maghiwalay dahil nga merong third party involved. Yung amount po na sinasabi doon, I cannot verify but I don't think it is that high. Now, over the years, my family, including my parents who are heirs, my brothers and sisters who live in the US, have been regularly co-investing with me since the 90s. Tinangka raw siyang kikilan at gipitin ng kanyang misis. Yung kanya abogado, and I have it all, no, na tinext ako at sabi, ito daw yung terms niya. Okay? At humihingi nga na amount of mga 620 million. Kung hindi ko daw ibibigay, pupuntahan daw niya si President Duterte. Posible rin daw na dinoktor ang ilang dokumentong hawak ni Ginang Bautista. Ako po'y nasa Amerika when I was observing the US elections. I got a call from my BDO branch manager who said that my wife was withdrawing 117,000 US dollars and 250,000 pesos from our joint account and transferring it to her personal account. Ang aking pong pagkatao para po akong naghahasa sa aking sariling pamamahay nung ako po ay pinagbawalang umuwi sa sariling pamamahay, naglagay po sila ng mga armed goods para po pigilin akong umuwi. Nang pinayagan siyang makapasok sa unit, natuklasan daw niyang nagalaw ang kanyang mga sensitibong dokumento. Nakipagpulong na rin daw si Chairman Bautista sa Pangulo at ipinakita niya ang ilang dokumento para kontrahin ang pahayag ng misis. Nag-usap po kami ni Pangulo, kinuwento ko po yung aking panig at nagbigay po siya ng advice. Sinabi niya po sa akin, kasi ako naman sabi ko sa kanya, hindi po ako kapit ko sa kahit anong posisyon or panunungkulan. No? Kung ang palagay ko ako'y nagiging pabigat na sa isang institusyon, wala namang problema sa akin na magbitiw. No? Pero sabi niya sa akin, no, I'm not asking you to resign. That is really your call. Sabi naman ng mga abogado ni Ginang Bautista, walang ibang karelasyon ang kanyang kliyente. Mrs. Bautista and the chairman have been trying to settle the separation of their properties even before. But ito ay laging hindi nagtatagumpay dahil nag-aaway sila sa halaga ng pera na paghahatian nila. Nung nalaman kasi ni Mrs. Bautista ang mga dokumento na to na kanyang hawak ngayon na nakapangalan sa kanyang asawa, si chairman
he cut off the financial support to the wife and to the children. So that this prompted the Mrs. Bautista to file a case of violence against women and children para humingi ng protection order at also support from Chairman Bautista. Ang pera rin daw na hinihingi ni Ginang Bautista ay para sa kanilang mga anak na pawang mga bata pa. Hindi naman makumpirma ng palasyo ang mga sinasabing hiwalay na pulong ng mag-asawa. Ang alam lang daw nila ay may slot para sa isang pribadong pagpupulong noong July 26. Muli ring giniit ng palasyo na hindi nila papayagan ang korupsyon sa gobyerno. Ipinag-utos na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng sarili nitong investigasyon kaugnay ng umano'y ill-gotten wealth ni Bautista.